Malaki ang lugi ng gobyerno at mga importers sa pagsadsad ng halaga ng piso kontra dolyar. Habang mga OFW naman ang makikinabang sa 60 pesos exchange rate ayon kay ECOP Chairman Sergio Ortiz Luis. Gayunpaman, nilinaw ng mga OFW na kahit tataas ang halaga ng kanilang padala, hindi pa rin ito sasapat dahil sa patuloy na pagtaas ng presyo ng mga bilihin sa Pilipinas. Narito ang balita ni Margot Gonzalez. Paglilinaw ni Employers Confederation of the Philippines o ECOP Chairman Sergio Ortiz Luis na karamihan sa mga Pilipino ang natutuwa ngayon sa pagtaas ng halaga ng dolyares matapos pumalo sa mahigit 6 na po ang halaga ng palitan ng piso kontra dolyar. Hanyag kasunod nito ang paglaki ng remittances ng nasa 10 milyong Pilipinong nagtatrabaho sa ibaing dagat. These are people who continuously remit dollars to the Philippines. So you multiply this 10 million to a family of 4 or 5, how much will they be? How many will they be? You add there the exporters, saka yung mga nakikinabang na exporters, a few millions also. You add there those who are relying on tourism income. Tourism becomes very cheap pagka dollar is strong. No? So tourists tends to come. No? But the biggest winner will be the domestic manufacturers and agricultural producers who are having difficulty competing with imported items. Tinawag naman ni Ortiz Luis ang mga importer at ang gobyerno bilang biggest losers sa paglaki ng halaga ng dolyar. Kapag malaki daw kasi ang halaga ng palitan ng dolyar, ay lolobo ang utang ng bansa. Yun ang utang natin. Ang servicing doon, pag malakas ang dollar, lumalaki. Hirap na nga tayo lumalaki yung servicing natin, lumalaki yung utang natin. Partly, nababawasan yon dahil ang sa customs kasi, dollar ang pasok. So, lumalaki yung koleksyon ng customs. Lumalaki yung nababawasan ko yun. But basically, masyado malaki yun. Yung utang natin, masyado malaki yung utang natin. Masyado malaki yung utang ng gawin. Malaki yung utang mo, parte mo ron. So, yun ang main loser. Bagamat magandang balita ito sa mga OFW dahil sa lalaki ang kanilang maipapadala, aminado sila na hindi pa rin ito mararamdaman ng kanilang padadalhan dito sa Pilipinas dahil sa taas ng presyo ng mga bilihin. Sa side namin okay, pero pagdating din naman dito mataas yung bilihin. So parang hindi rin namin nakikita yung difference niya, di ba? Tayo rin naman dito nahihirapan din kasi ang bilihin parang kulang din. Kumita ka ng malaki pero ang bilihin parang ganun din, wala ding nangyayari. Kung dapat pantay lang, diba? Sakto lang. Kasi kung mataas ang dollar, mataas din ang bilihin natin dito. Ganun pa rin, magsasuffer pa rin tayo. Parang nawawala din yung taas ng value. Si Aling Lorna na muling lilipad sa Kuwait para sa kanyang trabaho, masaya sa pagtaas ng dolyar. Pero aminado ito na temporary lang ang mataas na palitan. Kasi yung dati, limbawa, ang minimum ng sahod mo, 30. Pag tumas yun, dadagdag ng 3,000. O, saan mo pa yun nahanapin? Ngayon lang yan, kasi gira, babalik din yan sa dati. Hindi rin daw ito natatakot na bumalik sa Kuwait kahit pa nagpapatuloy ang gyera sa Middle East. Nakatakda ang flight ito sa Abril pero nauna na niyang inihatid sa airport ang kanyang asawa na bibiyahe patungong Saudi. Anya mas natatakot siyang magutom ang kanyang mga anak kaya mas nanaisan niyang makabalik sa Kuwait para doon magtrabaho. Nandun yung pera eh. Dito, mas takot kami. Dito kami, mas yung anak namin magugutom. Di bumalik na lang doon, mas maganda. Kahit gera, at least may pera. Ganito din ang pananaw ng OFW na sa Angelita na pagbiyahe din sa Middle East para sa trabaho. Ipinagpapasa Diyos na lang daw niya ang kanyang magiging kapalaran. Basta anyang malaga, kikita siya ng malaki at makakapagpadala ng malaking halaga ng pera sa pamilya niya dito sa Pilipinas. Malaki nga daw ang ipapadala pero yung bilihin naman dito. Gold. Ginto na talaga. Kaya talagang need. Kahit na nakakatakot, kailangan talaga Si Kuya Pedro na babiyahe sana din ngayong araw patungong Middle East pero kanselado pa lang kanyang biyahe. Nagpupumilit ito na makapagbiyahe gawa ng gusto pa daw niyang makuha ang kanyang benefit sa pinagtrabahuan niya doon sa mahabang panahon. Kailan niyo po nalamang cancel? Lamang po naman sa page ng airlines, puro pumunta talaga ako rito para ma-sure ko ba na kung totoo hindi. Tapos yun nga, yung cancel hanggang April 2018.
Pero sa April 18, yung Philippine Airlines, parang possible para makaalis dahil sa gera. Ganun. Gusto ko balikan yung benefits ko kasi matagal na rin ang panahon. Siyempre gusto ko makuha bago mag-send for good. Oo, mag-purgod na lang siguro. Benefits? 19 years na rin ako doon, pero may karating milyon na rin siguro. 13 and wala na. Samantala, ang guro na si Ma'am Fe Pasiona na isang teacher sa UAE, babalik na raw muna ng Pilipinas dahil sarado na sa ngayon ang paaralan na pinagtatrabahuhan niya dahil sa gyera. Ligtas naman sila ngayon doon sa UAE sa kasalukuyan dahil lagi anyang nakamonitor ang gobyerno doon. Para naman sa kanya, kahit isa siya sa OFW na makikinabang sa mataas na palitan ng dolyar, mas nanaisin pa rin niya na tumaas ang halaga ng piso. Kasi syempre, mas okay sa akin na ang home country ko is nagpo-progress kaysa kami ang nagpo-progress. Kasi di ba, ilang ba ang population sa Pilipinas? Mas marami kaysa sa OFW. Di ba? Although mas marami ang malaki ang naitutulong ng OFW, pero pag kasi okay ang pagbababa ang dollars, ibig sabihin okay ang Pilipinas, so hindi totally nakarely ang Pilipinas sa OFW. Hindi naman din daw napigilan ipakita ang kanyang disgusto kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. dahil sa kawalan daw nito ng totoong plano para sa mga Pilipino. Ayon kay Ate Fe, karamihan sa mga OFW doon hindi bilib sa kasalukuyang Pangulo. Hindi siya effective maging leader para sa community. Wala siyang ginawa kung hindi to based doon sa hindi to based doon sa ginagawa niya ngayon. Actually, based doon sa mga interview sa kanya, wala siyang matino na project. Wala siyang matino na ginawa sa Pilipino. Wala siyang matino na ginawa sa bayan. Kung hindi, puro lang pambobola. Pero yung pambobola niya, hindi pa nga rin effective eh. Actually, yun nga yung nakakapagtaka. Bakit siya pinapabola ng mga media? Bakit pa rin siya pinapabura ng media? Bakit hindi nakikita yung mga sakit ng bayan, yung hirap ng community? Para sa Diyos at Pilipinas Kumahal, Margaret Gonzalez, SMNI News.